Okay, para mas malinaw yung diniscuss natin earlier about the user interface, let's open the actual physics application. Here, make sure that you're in the right database. Dito naka-store yung sample project, so andun yung check. And now, I'm typing my password to open. Okay. So, discuss lang natin ang mga details ng mga commands na yan. Ito, file, edit, view, and so on. Okay. So, take note, hindi naman lahat ng commands o toolbars ay gagamitin natin dito sa as a beginner. Hindi talaga lahat yan similar to other application software like AutoCAD, Revit, and etc. Okay, so limited lang yung kailangan natin at dapat kabisado nyo. Okay, here, open tayo ng isang sample project. Okay, ito siya. And here, pakita ko lang sa inyo kung nasasan yung madaling makita o ma-recognize yung commands, yung toolbars, at saka yung ibang options. Tingnan nyo. Pag nag-right click ka dito and you click customize, pwede dito sa kanan. I click customize. Yan. Labas tong dialog box na ito. Okay? So, itong toolbars, ito siya. Nasa top, sa gilid, nasa kanan, ito siya. Yung mga may check na yan, yan yung toolbars. So, kung i-check ko lahat ito, ayan. Ayan, lumabas siya lahat dito. Okay? Now, kaya ko po bang piliin kung alin yung mga ito. So, mahirap nang piliin. Pero don't worry, madali lang yung i-reset. Okay? Then, pagdating naman sa commands, ayan. Ito yon, edit, file, view, project, enterprise to admin, and help. So, limited lang hanggang dun yan. And then, ito rin, ang tawag sa kanila ay menus. Tingnan nyo ito. Menus din sila. So, dyan lang gusto nyo kabisaduhin kung nasan yung mga command na yan. Pero yung ginagawa natin, paulit-ulit lang naman, ang talagang nagiging problema, yung actual identification ng activities at yung mismong application. Pero pagdating dito sa software, sa una lang medyo kayo mahihirapan kasi nga itong mga toolbars na ito, nakatago yung mga command. Okay, anyway, this is one way to familiarize asasan yung mga kailangan nating command. Okay, para sa development ng ating baseline program. Okay, so ito yung mga commands. Again, ito yung mga toolbars. Kung may check yan lahat, o ay di makikita mo yan dyan. Kaya lang, ang gulo-gulo, So, at saka yan, paulit-ulit na. Ngayon, itong import-export, andito naman yan sa file. So, ayun. Okay, pagdating naman sa option, kunwari, sinek mo yung large icon, tingnan nyo, ang laki. And then, pag in-check mo siya, so maliit siya ulit. Bakit mo naman kailangan yung large icon? Ako, minsan kailangan ko para ipakita. And then, kung nandiyan dyan lahat yung toolbars, then large icons ka pa, skip ka na. Ito naman yung mga recently used commands, so hindi siya gaano importante. Okay. So, dito, itong animation naman, kunwari, random, okay, close, ito lang siya. Ayan. Ayan, may mapansin nyo ha. Ayan, pagbubukas. Ayan, no? Ayan, nag-animate siya, okay? So, hindi siya gaano, Hindi naman kailangan yun eh. So, wag mo na lang, random. None mo na lang, hindi kailangan yun. Okay. So, ito naman, yung tooltips naman, pag in-check mo to, or pag tinapat mo yung iyong cursor doon sa mga toolbars, walang lumalabas na tips kung ano ba siya. Gaya nito, o ito, at schedule yan. Nahirapan ka dyan. So, dapat lagi itong naka-check. Lalo, beginner ka pa lang. Yan. Okay?
close. So at least may idea kayo sa mga specific commands kung saan dapat siya Now, ang problema ngayon, ang gulo-gulo nito. Gusto ko maibalik doon sa dati kasi yun lang man ang kailangan ko talaga. Okay? So, anong gagawin nyo? Right-click. No. Go to View and reset all toolbars. Ayan siya. Then, click Yes. So, ayan. Babalik na yung dating hitsura niya. Okay? So, mabilis na lang. Itong file, ano makukuha natin dito? Ito, mula sa new, open, and so on, hanggang dito sa import-export. Ayan, gagamitin natin yung mga commands na yan. Then, ito naman, sa edit, siyempre may itong cut and copy. Ano na yan? Hindi naman palagi natin kailangan mag-copy. Delete, add, ano yan, andyan na rin yan sa labas. Okay? Pero dito sa edit, ito yung pinaka-importante. User preference. Is time units, dapat itong duration format naka-day ka. And here, kapag susubmit mo na, 0 decimal place ka. Okay. And then, ano pa ba dito ang kailangan? Ito naman sa resource loading, yung hour na yan. And then, meron kang dates. Ito, kung gusto mo pakita yung time. And look, ito mabilis lang. Close. Ayan. Ayan. Ito nyo, may time siya. Ayan, may time siya dito. Okay. So, dito, edit, user preference. Then you have here, i-ano mo to, i-hide mo ito pag natapos mo na yung program mo at nakasigurado ka na sa time. So, lagi mo ibabalik siya, do not show time. Yan. Okay? So, ito yung sa, dito sa dates. It's either day ka lang or isali mo yung minutes. Okay. Then, currency. Ito, actually, by default, wala naman yung Philippine currency. Katulad dito. Dinagdag ko lang yan dyan kasi normally, or by default, naka-US dollar ka. Ngayon, kung may ginawa kang currency na Philippine, so, may pagpipilian ka. Ayan. Okay. Now, minsan wala namang Philippine currency. O lagi naman. Magki-create ka. Saan ba nagki-create? Okay? Nagki-create ng currency dito. Pero gawin na lang natin sa actual para hindi magtagal yung video. So, punta ka sa admin and then currency. Dito, dadagdag ka lang doon sa baba. Ayan. Ako nagdagdag dito Okay? So, ayan. Add lang na ganyan and then i-rename lang to. Okay? Now, eto, ginawa ko na siya. Kaya nagkaroon ako ng new currency na Philippine peso. Okay? Then, view. Andyan naman yan sa ito, sa bottom. Ito, bottom layout. Yun lang naman ginagamit ko dyan. Ito namang mga icons na ito. Andyan na rin siya. Ito siya. Ito, Ito niya yan. Yan. Ayan siya. Okay. Pero yan, ang ginagamit niya pag may resources na. Ito, table. Ayan siya. Okay. So, gusto mong tanggalin yung layout. Punta ka sa view. Show bottom layout. No bottom layout. Ayan siya. Or, pwede ka pumunta rito at right away, pagka-install mo, ilagay mo itong icon na no bottom layout. Malaking tulong yan. Kasi every time na ginagamit natin itong details view, ito siya, kung saan makikita natin yung activity type, duration type, and so on as part of the general tab. And then si status is may start and finish tayo, percent complete, and so on. Then resources, resource loading, and of course yung predecessor and successor natin and other columns na ayan. Okay. Pwede nating ilagay. Okay. So, andito siya sa details at
Ito pa, yun yung importante rito, paglalagay ng resources. At pag tinanggal mo yan, o gusto mong tanggalin, i-click mo lang yun. And then, ito yung print view natin bago Okay. So, sa enterprise naman, alam nyo na ito ang ginagamit natin para mag-add tayo ng new EPS. Okay. Yung EPS, syempre, ito siya. Ayan yung mga EPS. Okay. Ayan siya. Kulay, may pyramid. Ayan. And this one, ito naman yung WBS. Okay. Doon sa basic scheduling, ito lang yung kailangan natin, WBS, and then activities. Then later on, open na kayo ng resources at saka resource assignment. Okay, so hanggang dito yung lesson natin at pilitin ko na matapos hanggang hapon para magkaroon kayo ng sample project at makagawa talaga kayo ng baseline program para sa capstone project nyo.